Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentuhan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa sigaw, kundi sa katahimikang pinipiling manatili sa kabila ng sakit. Paano kung ang pananahimik na yon ang siyang magiging pinakamatibay na sandata laban sa pait ng kahapon? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang bawat pintig ng puso ni Liwayway ay isang dasal, isang pasasalamat. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, narito na siya. Sa harap ng dambana, katabi ang lalaking pinangarap niya. Ang mga salitang binitawan ng pari ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang matamis na himig na bumubura sa lahat ng takot at pangamba sa kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Lino. Ang init niyon ay gumagapang sa kanyang buong katawan, isang pangako ng habambuhay na pagsasama. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya roon ang kanyang bukas, isang bukas na puno ng pag-asa, ng pangarap, ng isang pamilyang bubuuin nilang dalawa. Ikaw, Liwayway, tinatanggap mo ba si Lino bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Ngumiti siya, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Opo, Father, tinatanggap ko po. Ang halik na ibinigay sa kanya ni Lino matapos ang seremonya ay selyo ng kanilang mga pangako. Habang naglalakad sila sa gitna ng pasilyo, sa ilalim ng ulan ng mga puting talulot ng rosas, naramdaman ni Liwayway ang isang kaligayahang hindi niya pa naramdaman kailanman. Ito na yon. Ito na ang simula ng kanyang bukang Liwayway. Ang reception ay ginanap sa hardin ng lumang bahay ng mga Aquino, isang lugar na mayaman sa kasaysayan. At ngayon, magiging bahagi na rin siya ng kasaysayang yon. Masaya ang lahat. Ang tawanan ng mga bisita, ang tunog ng mga kubyertos, ang malambing na musika. Lahat ay nagpapahiwatig ng isang masayang simula. Umupo sila sa pangunahing mesa, kasama ang ina ni Lino, si Ginang Dalisay Aquino. Mula pa sa simula ng kanilang relasyon ni Lino, ramdam na ni Liwayway ang lamig sa pakikitungo nito sa kanya. Ngunit sa araw na ito, umasa siyang matutunaw na ang yelong bumabalot sa puso ng kanyang biyenan. Para sa araw na ito, pinili niyang maniwala sa hiwaga ng isang bagong simula. Nagsimula ang pagbubukas ng mga regalo. Bawat kahon na kanilang binubuksan ay sinasalubong ng palakpakan at kantiyawan mula sa mga bisita. Ngunit may isang regalo na sabik si Liwayway na buksan nila. Ang regalo mula sa kanyang sariling ina. Isang simpleng kahon na balot sa puting papel na may lasong ginto. Ngunit alam niyang naglalaman yon ng isang bagay na napakahalaga. Lino, anak, ito na ang regalo mula sa pamilya ni Liwayway, sabi ng MC. Ngumiti si Liwayway kay Lino at tumango ito pabalik. Ngunit bago pa man nila maabot ang kahon, mabilis na tumayo si Ginang Dalisay. Akin na. Ako na ang magbubukas para sa kanila. Sabi nito sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon. Kinuha niya ang kahon mula sa mesa. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Sandaling tumahimik ang paligid, tila nag-aabang sa kung ano ang laman ng regalo. Dahan-dahang pinunit ni Dalisay ang pambalot, hindi na inabalang tanggalin ang laso. Isang pares ng figurine na gawa sa porselana ang lumabas. Isang lalaki at isang babae na magkayakap, sumisimbolo sa pag-iisang dibdib. Iyon ang huling piraso na naiwan mula sa lola ni Liwayway. Isang pamana na maingat na inalagaan ng kanyang ina. Tinitigan ito ni Dalisay. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngisi ang gumuhit sa gilid ng kanyang labi. Isang ngisi na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Liwayway. Pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ng nagtatakang mga mata ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan,
Sa harap ng kanyang anak na si Lino at ng kanyang bagong manugang na si Liwayway, ginawa ni Dalisay ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Numan. Kalmado siyang naglakad patungo sa isang basurahang nakatayo, hindi kalayuan, sa kanilang mesa. Itinaas niya ang kahon at walang pag-aalinlangang binitiwan ito. Ang tunog ng nabasag na porselana sa loob ng basurahan ay tila isang malakas na kulog sa nananahimik na hardin. Isang tunog na bumasag hindi lang sa regalo, kundi pati na rin sa puso ni Liwayway. Napatayo siya. Ang init ay biglang umakyat sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang basurahan at ang malamig na mukha ng kanyang biyenan. Naramdaman niya ang tingin ng lahat. Mga tingin ng awa, ng pagtataka, ng tsismis. Tumingin siya kay Lino. Naghahanap ng saklolo, ng kahit anong salita na magtatanggol sa kanya. Nakita niya itong tumayo. Ang bibig nito ay bahagyang bumukas. Handa nang magsalita. May pag-asa. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Dalisay ang sumalubong dito. Isang tingin na puno ng babala. Isang tingin na pumigil sa anumang salitang namumutawi sa labi ni Lino. Nakita ni Liwayway kung paano dahan-dahang napayuko ang kanyang asawa, kung paano muling isinara ang bibig nito, at kung paano ito naupo na parang isang batang pinagalitan. At sa sandaling iyon, mas matindi pa ang sakit na naramdaman niya kaysa noong marinig ang pagkabasag ng regalo. Ang lahat ay naghihintay. Naghihintay silang sumigaw siya, umiyak, o mag-iskandalo. Iyon ang inaasahan nila. Iyon ang inaasahan ni Dalisay. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Liwayway. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Itinuwid niya ang kanyang likod. Dahan-dahan, na parang bawat galaw ay pinag-isipan, itinaas niya ang laylayan ng kanyang puting trahe de boda at nagsimulang maglakad. Hindi niya pinansin ang mga bulungan, hindi niya pinansin ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang kanyang tinungo ay iisa lang, ang basurahan. Walang pagkasuklam, walang pag-aalangan, yumuko siya. Sa harap ng lahat ng bisita, sa gitna ng kanyang sariling kasal, dinampot niya ang puting kahon mula sa basurahan. Maingat niyang pinagpaga ng dumi na kumapit dito, na parang hawak niya ang isang bagay na napakahalaga. Tumayo siya at humarap sa kanyang biyenan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Dalisay, nakita niya ang tagumpay at paghamak. Ngunit sa mga mata ni Liwayway, walang luha, walang galit. Isang kakaibang kalmado ang naroon. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang kahon. Sa isang boses na pantay ngunit malinaw, sapat lang para marinig nilang dalawa ni Lino, nagsalita siya. Inay, baka po nalaglag ninyo. Akin na po at itatago ko ng mabuti. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bagong kasal na silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Si Lino ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, habang ang kanyang mga kamay ay magkasalikop na tila isang anyo ng panalangin. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmamasdan niya si Liwayway na maingat na inaayos ang mga gamit nito sa aparador. Ang eksena sa resepsyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang tunog ng nabasag na porselana, ang malamig na titig ng kanyang ina, at higit sa lahat, ang kalmadong mukha ni Liwayway habang dinadampot ang regalo mula sa basurahan. Ang katatagan nito ay isang sampal sa kanyang sariling kaduwagan. Liway, mahina niyang tawag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa ginawa ni Mama. Huminto si Liwayway sa pagtutupi ng damit. Hindi siya lumingon. Wala kang kasalanan, Lino. Siya ang gumawa, hindi ikaw. Pero wala akong ginawa, sabi niya. Ang boses ay basag. Dapat pinagtanggol kita. Dapat may sinabi ako. Sa wakas, humarap ito sa kanya. Walang galit sa mga mata nito. Tanging isang malalim na lungkot na tila umabot hanggang sa kanyang kaluluwa.
Ano ang sasabihin mo, Lino? Isang bagay na magpapasimula ng gulo sa sarili mong kasal. Minsan, ang katahimikan ang pinakamabuting sagot. Lumapit siya rito at niyakap ito mula sa likuran. Isiniksik ang kanyang mukha sa buhok nito. Pangako, Liway. Pangako babawi ako sa'yo. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Naramdaman niya ang marahang pagtango ni Liwayway sa kanyang dibdib, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Lino na ang pangakong yon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok sa pangakong yon. Ang digmaan ni Dalisay ay hindi idinaan sa sigawan. Ito ay isang digmaang malamig at tahimik, isang serye ng maliliit na karayom na unti-unting tumutusok sa kanilang pagsasama. Ang mga unang patak ng lason ay nagsimula sa hapagkainan. Isang umaga, nagluto si Liwayway ng kanilang almusal. Sinikap niyang gawin ang paborito ni Lino, sinangag, itlog at longganisa. Nainayos niya ng maganda sa plato. Naku, amoy sunog! Bungad ni Dalisay pagbaba nito mula sa itaas. Umupo ito sa kabisera ng mesa at tiningnan ang pagkain na may pagkasuklam. Ang sinangag, dapat buhaghag. Ito, dikit-dikit. At ang longganisa, Lino. Hindi ba mas gusto mo yung gawa sa lukban? Ito, parang binili lang sa kanto. Hindi umimik si Liwayway. Nagpatuloy lang ito sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Lino. Noong si Clarissa pa ang nililigawan mo, pagpapatuloy ni Dalisay habang nakatingin kay Lino pero malinaw na pinaparinggan si Liwayway. Ang sasarap ng mga luto niya. Alam na alam niya ang timpla mo. Ma, tama na po yan, sabi ni Lino. Ang boses ay may halong pakiusap. Masarap po ang luto ni Liwa. Oy, tikman niyo po muna. Ngumisi lang si Dalisay at kumuha ng pandesal. Busog ako sa kape. Ang lason ay kumalat mula sa kusina patungo sa kanilang negosyo, ang Panaderia Aquino. Iyon ang kaharian ni Dalisay at sinigurado niyang mararamdaman ni Liwayway na isa lamang itong dayuhan doon. Liwayway, dahil wala ka namang ginagawa, linisin mo ang bodega. Utos nito isang hapon sa harap ng ibang mga empleyado. Ang bodega ay isang lugar na puno ng mga lumang sako ng arena, mga sirang gamit, at alikabok na naipon sa loob ng maraming taon. Kailangan nating magkaroon ng espasyo para sa mga bagong delivery. Pero inay, sabat ni Lino, maraming pwedeng gumawa niyan. Kailangan niliway sa harapan para tulungan ako sa cashier. Kaya mo na yan, anak. At para matuto naman ang asawa mo ng hirap, hindi puro pagpapaganda lang ang alam. Muli, walang sinabi si Liwayway. Kumuha lang ito ng walis at dustpan at tahimik na nagtungo sa bodega. Naiwan si Lino na puno ng inis at hiya, ngunit hindi makapalag sa matatalim na tingin ng kanyang ina. Gabi-gabi, sinusubukan niyang kausapin ang kanyang ina ng masinsinan. Ma, bakit po ninyo ginagawa ito kay Liwayway? Asawa ko po siya. Ang sagot ni Dalisay ay palaging pareho. Isang palabas ng pagiging biktima. Ako pa ngayon ang masama. Nag-aalala lang naman ako para sa'yo, anak. Nakikita kong unti-unti kang nagbabago. Kinokontrol ka na niya. Ginagawa ko lang ito para subukan kung gaano siya katibay, kung karapat-dapat ba talaga siya para sa apelyidong Aquino. Pagkatapos ay iiyak ito at si Lino, sa awa at pagkalito, ay muling mananahimik. Isang gabi, umuwi si Lino ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tahimik siyang umakyat sa hagdanan. Nais sanang sorpresahin si Liwayway. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang silid, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa loob, matigas at puno ng panunumbat. Huwag mong isipin na dahil kasal na kayo ng anak ko, ay panalo ka na. Sa akin pa rin nakapangalan ang lahat ng ito. Ang bahay na tinitirhan mo, ang pagkain kinakain mo, lahat yan galing sa akin. Kaya umayos ka. Isang pagkakamali mo lang, palalayasin kita dito na walang-wala.
Nakatayo si Lino sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay ay itaas sa doorknob, ngunit hindi niya ito kayang pihitin. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Narinig niya ang katahimikan sa loob. Walang sagot mula kay Liwayway. Ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang sandali para tuparin ang kanyang pangako. Pumasok ka, Lino. Pagtanggol mo ang asawa mo. Ipakita mo sa ina mo na mali siya. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ang imahe ng kanyang inang umiiyak ng posibleng gulo na idudulot nito, ang takot na baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Lahat ay pumipigil sa kanya. Sa huli, ang kaduwagan ay muling nanalo. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, umatras siya palayo sa pinto. Bawat hakbang paatras ay isang hakbang palayo sa kanyang tungkulin bilang asawa. Bumaba siya ng hagdan, umupo sa sala, at nagpanggap na kakadating lang. Sa loob ng silid, matapos marinig ang papalayo ng mga yapak sa labas, dahan-dahang kinuha ni Liwayway ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kanina pa bukas ang recorder nito. Pinindot niya ang stop, at habang sinisave ang file, isang patak ng luha ang pumatak sa screen. Ito ang unang luhang pinakawalan niya simula nung araw ng kanyang kasal. Alam ni Liwayway na hindi magtatagal ang katahimikan. Ang bawat araw na lumilipas na walang pambubuska mula kay Dalisay ay hindi isang biyaya, kundi isang paghahanda para sa mas malakas na bagyo. Ang mga unang linggo ng kanyang paninirahan sa bahay ng mga Aquino ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang pinakamapanganib na katahimikan ay ang katahimikang nag-iipon ng lakas. Kaya naghanda siya. Sa bawat pag-upo niya sa cashier ng kanilang panaderya, sa bawat sentimong kanyang hinahawakan, sinisigurado niyang lahat ay nakatala. Bumili siya ng isang maliit na kwaderno, ang klase na kasya sa kanyang bulsa. Doon, isinusulat niya ang lahat, ang benta sa bawat oras, ang mga ginastos para sa mga sangkap, kahit ang perang kinuha ni Lino o ni Dalisay para sa mga personal na pangangailangan. Para sa iba, ito ay sobrang pagsisipag. Para kay Liwayway, ito ay kanyang kalasag. Ang pagkakataong gamitin ang kalasag na yon ay dumating sa isang abalang Martes ng hapon. Puno ang panaderya ng mga customer, mga estudyanteng bumibili ng merienda, mga inang pauwi na galing sa palengke. Si Liwayway ay abala sa pag-aasikaso sa cash register, habang si Lino naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mga bagong luto na tinapay sa estante. Biglang isang malakas na boses ang pumunit sa abalang kapaligiran. Ang pera. Nasaan ang pera sa kahon? Ang sigaw ay nagmula kay Dalisay, nakararating lang mula sa likod. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng huwad na pagkataranta, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa iisang tao lamang, kay Liwayway. Huminto ang lahat. Ang mga customer ay napalingon. Ang mga panadero sa likod ay sumilip. Ang masayang ingay ng panaderya ay napalitan ng isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Ano pong nawawala, inay? Tanong ni Liwayway. Pinilit panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Huwag ka nang magmaang-maangan. Akusa ni Dalisay, idinuro siya. Kaninang umaga, nagbilang ako. Alam kong may 5,000 piso dyan para sa panukli. Ngayon, 3,000 na lang. Saan mo dinala ang 2,000? Ramdam ni Liwayway ang init ng mga titig na nakapalibot sa kanya. Mga titig ng paghusga, ng kuryosidad. Hinanap ng kanyang mga mata si Lino. Nakita niya itong lumapit. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Ma, baka po nagkamali lang kayo ng bilang, sabi ni Lino, sinubukang pakalmahin ang ina. Hindi ako nagkakamali, giit ni Dalisay. Simula nang ang babaeng yan ang humawak sa kaha, doon na nagsimulang magkaproblema. Sabihin mo, Liwayway, anong binili mo? Bagong damit? O baka naman ipinadala mo na sa pamilya mo?
Ang bawat salita ay isang dagok, isang pampublikong pagpapahiya na masakit at nakakababa ng pagkatao. Tumingin si Liwayway sa kanyang asawa, naghahanap ng lakas, ng tiwala. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Lino ay isang bagay na mas sumugat pa sa kanya, pag-aalinlangan. Hindi nito alam kung sino ang paniniwalaan. At sa saglit na yon, naramdaman ni Liwayway ang tunay na pag-iisa. Huminga siya ng malalim. Hindi ngayon. Hindi siya iiyak sa harap nila. Sandali lang po, inay, sabi niya sa isang boses na hindi nanginginig. Kalmado siyang naglakad patungo sa kanyang bag na nakasabit sa isang sulok. Kinuha niya mula roon ang maliit na kwaderno at isang ballpen. Bumalik siya sa counter, binuklat ang kwaderno sa tamang pahina at inilatag ito sa ibabaw ng counter para makita ng lahat. Ito po ang talaan ng lahat ng pumasok at lumabas na pera mula kaninang umaga. Paliwanag niya. Ang kanyang daliri ay maingat na tinutunton ang bawat linya. 8:00 ng umaga. Ang laman po ng kaha ay 5,000 piso. Tama po kayo. 9:30, kumuha po si Kuya Manny ng pambili ng gasol, 800 piso. Narito po ang resibo. Inilabas niya ang resibo mula sa ilalim ng kaha. 11:00, kumuha po kayo, inay, ng 1,200. Sabi niyo po ay pambayad sa kumare ninyo. Namutla si Dalisay. Tila nakalimutan niya ang perang kinuha niya kanina. 800 at 1,200 ay 2,000 piso. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanatiling pantay. Ang natira po sa kaha ay eksaktong 3,000 piso. Kung gusto niyo po, maaari nating tingnan ang CCTV para makumpirma ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa panaderya. Ang mga customer ay nag-iwasan ng tingin, tila nahihiya para kay Dalisay. Si Lino ay nakatingin lang kay Liwayway. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkamangha at hiya. Si Dalisay, na naipit sa sarili niyang patibong, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang plano na ipahiya si Liwayway ay bumalik sa kanya ng buong buo. Ngunit ang isang tulad ni Dalisay ay hinding-hindi aamin ng pagkakamali. Nang makabawi siya, isang matalim na galit ang pumalit sa kanyang pagkahiya. Tinitigan niya si Liwayway, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa katotohanang natalo siya nito. Masyado kang mapaghanda, nanggigigil niyang sabi, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Masyado kang kalkulada, lahat na lang itinatala mo. Isa kang ahas na tahimik pero mapanganib. Hindi na siya humingi ng tawad. Tinalikuran niya ang lahat at mabilis na naglakad pabalik sa opisina sa likod. Ibinagsak ang pinto ng malakas. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat, ngunit ang tensyon ay naiwan sa hangin. Pagkaalis ng mga huling customer, naiwan sina Lino at Liwayway sa katahimikan. Liway, patawarin mo si Mama at patawarin mo ako, sabi ni Lino, puno ng pagsisisi. Tumingin lang si Liwayway sa kanya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pag-aayos ng kaha. Wala na siyang salitang gustong sabihin. Kinagabihan, habang nag-iisa si Liwayway sa counter at naghahanda ng magsara, lumabas si Dalisay mula sa opisina. Akala ni Liwayway ay hindi na siya nito papansinin, ngunit huminto ito sa kanyang tabi. Napakalapit na halos maramdaman niya ang init ng galit nito. Walang nakatingin, walang makakarinig. Sa isang boses na malamig at parang bulong ng isang ahas, nagsalita si Dalisay. Inaakala mong nanalo ka na? Ito ay simula pa lang. Para kay Dalisay, ang pagkatalo sa harap ng mga empleyado at customer ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Habang nakakulong siya sa kanyang opisina, ang maririnig lamang ay ang pag-ikot ng bentilador. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang bagyo ang nagwawala. Ang babaeng iyon, si Liwayway, hindi siya isang inosenteng probinsyana na napadpad sa kanilang pamilya. Hindi. Siya ay tuso, kalkulada,
Ang paghahanda nito sa insidente ng pera ay patunay na mayroon itong itinatagong talino, isang talinong mapanganib. Sa bawat ngiti at bawat pagyuko ni Liwayway, nakikita ni Dalisay ang isang anino, isang banta sa lahat ng bagay na kanyang ipinaglaban at itinayo mula sa abo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa mataas na sandalan ng kanyang silyang gawa sa nara. Ang amoy ng lumang papel at kahoy sa loob ng opisina ay nagbalik sa kanya sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Isang nakaraang pilit niyang tinatakasan sa bawat paggising niya sa umaga. Bigla, wala na siya sa kanyang komportableng opisina. Bumalik siya sa isang maliit at masikip na panaderya. 20 taon na ang nakalipas. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lebadura at ng murang pabango ng kanyang biyenan. Isang babaeng may matamis na ngiti, ngunit may pusong puno ng kasakiman. Naaalala pa niya ang mga gabing hindi siya makatulog, hindi dahil sa init, kundi dahil sa mga yabag ng mga lalaking naniningil ng utang sa kanilang pintuan. Naaalala niya ang kahihiyan sa tuwing makikita niyang lumuluhod ang kanyang biyenan. Nagmamakaawa, nangangako ng mga bagay na hindi nito kayang tuparin. Sandali lang, parang awa niyo na. Babayaran ko kayo sa susunod na linggo. Ngunit ang susunod na linggo ay hindi dumadating. Ang perang para sa arena ay napupunta sa sugal. Ang mga alahas na dapat sana'y pamana sa kanya ay isa-isang nawawala. Ang Panaderia Aquino, na minsan ay simbolo ng kanilang dangal, ay unti-unting kinakain ng mga utang na hindi niya ginawa. Siya si Dalisay, ang naiwan upang pulutin ang mga basag na piraso, magtrabaho mula umaga hanggang gabi, tiisin ang gutom at pangungutya, para lang muling ibangon ang pangalang winasak ng iba. Iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Ang bangungot ng kahapon ay kasing linaw pa rin ng kasalukuyan. Iyon ang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat sentimo ay mahalaga. Kung bakit ang kontrol ay kasing halaga ng paghinga. Hindi na siya papayag na may sino mang sisira sa kanyang pinaghirapan. Lalo na ang isang tagalabas. Kinabukasan, sinubukan niyang isagawa ang isang bagong plano. Isang planong unti-unting maglalayo sa lahat mula kay Liwayway. Nilapitan niya si Mang Cesar, ang kanilang pinakamatandang panadero at pinagkakatiwalaang tauhan. Mang Cesar, kumusta na ang trabaho? Panimula niya ang boses ay pilit na pinatamis. Nakikita kong masipag yang asawa ni Lino. Masyado yatang masipag. Lahat na lang pinapakialaman, pati ang paglilista ng mga benta. Baka mamaya, pati pagmamasa ng tinapay, gusto na ring aralin. Ngumiti lang si Mang Cesar habang nagpupunas ng kamay sa kanyang apron. Ganoon po talaga siguro, Ma'am Dalisay, kapag bago. Gustong matutunan ng lahat. Mabait na bata po si Liwayway at mabilis matuto. Kanina nga po, tinuruan ko siya kung paano ang tamang pagtantiya sa tubig para sa pandesal. Nakuha niya agad. Ang sagot ni Mang Cesar ay isang sampal. Imbis na makakuha ng kakampi, napatunayan pa niyang maging ang mga taong matagal na niyang kasama ay unti-unti nang nakukuha ang loob ng kanyang manugang. Ang lason ay hindi na niya kontrolado. Kumakalat na ito. Lalo siyang napraning. Kailangan niyang malaman kung ano pa ang ginagawa ni Liwayway. Naalala niya ang utos niya ritong linisin ang bodega. Iyon ay isang perpektong lugar para magtago ng mga sikreto. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bodega. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Mula sa maliit na siwang, sinilip niya ang nasa loob. Nakita niya si Liwayway, pawis na pawis, abala sa pag-aayos ng mga lumang sako. Walang reklamo. Tahimik lang itong nagtatrabaho. Ang imaheng iyon, imbis na magbigay ng awa, ay nagdulot ng mas matinding inis kay Dalisay. Bakit hindi ito sumusuko? Habang inaangat ni Liwayway ang isang buntonon ng mga lumang dyaryo, isang piraso ng sahig na gawa sa kahoy ang bahagyang umangat. Ito ay maluwag na at nabubulok na dahil sa kuryosidad
Marahang inangat ni Liwayway ang tabla. Sa ilalim, isang maliit na espasyo ang lumitaw. At sa loob niyon, may isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Isang maliit na baul na yari sa bakal. Maingat itong inilabas ni Liwayway. Nang buksan niya ito, ang laman ay mga lumang papeles at resibo. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may isang bagay pa. Isang makapal at itim na aklat na may nakakandadong ginto na kinalawang na. Pinagmasdan ito ni Liwayway. Hinaplos ang magaspang na pabalat. Ano kaya ang laman nito? Sa labas ng pinto, nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat na para bang may isang kamay na biglang sumakal sa kanya. Hindi maaari. Kilalang kilala niya ang aklat na yon. Iyon ang aklat na itinago niya 20 taon na ang nakalipas. Ang aklat na naglalaman ng lahat ng madilim na transaksyon, ng mga pangalan, ng mga utang na muntik nang lumubog sa kanilang pamilya. Ang aklat na yon, ang kanyang pinakamatinding bangungot. At ngayon, hawak-hawak na ito ng babaeng pinakakinamumuhian niya. Ang pagkataranta ni Dalisay ay mabilis na naging purong galit. Sa kanyang isipan, hindi ito aksidente. Hindi ito nagkataon lang. Si Liwayway ay isang espiya, isang manggagamit na naghahalongkat ng kanyang nakaraan para gamitin laban sa kanya. Ang mukha ni Dalisay ay nag-iba ng anyo. Ang kunot sa kanyang noo ay lumalim. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. At sa kanyang mga mata, isang apoy ng pagkasuklam at takot ang nag-aalab. Ang bigat sa dibdib ni Liwayway ay tila isang batong hindi maalis-alis. Mula nang matuklasan niya ang nakakandadong aklat, naramdaman niya ang pagbabago sa kilos ni Dalisay. Ang dating matalas na pananalita ay napalitan ng isang mapagmasid na katahimikan, isang katahimikang mas nakakakilabot. Nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanyang likod, saan man siya magpunta, na para bang isa siyang magnanakaw na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ang pinakamasakit ay ang unti-unting paglayo ni Lino. Ang pagitan nila sa kama ay tila lumawak. Ang mga yakap nito ay hindi na kasing higpit at ang mga pag-uusap nila ay naging formal at maikli. Naramdaman ni Liwayway na ang laso na ikinakalat ng ina nito ay nagsisimula nang tumagos sa puso ng kanyang asawa. Isang hapon, habang nag-iisa siyang nagwawalis sa harap ng panaderya, nilapitan siya ni Lino. May dala itong 2 bote ng malamig na soft drinks. Pagod ka na, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isa. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag na puno ng pag-aalala. Tinanggap niya ito. Salamat. Umupo sila sa isang bangkong kahoy sa labas. For a few minutes, they just sat there, listening to the sounds of the passing tricycles and the distant laughter of children. Liway, basag ni Lino sa katahimikan. May kasalanan ako sa'yo. Nitong mga nakaraang araw alam kong naging malamig ako. Naguguluhan lang talaga ako. Patawarin mo ako. Tumingin si Liwayway sa kanya. Nakita niya ang sensiridad sa kanyang mga mata, ang pagsisisi na matagal na niyang hinahanap. Magbihis ka mamayang gabi, sabi nito na may bahid ng hiya sa boses. Yung pinakamaganda mong damit, may pupuntahan tayo, huwag kang magtatanong. Sikreto. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Liwayway. Sa kabila ng lahat, sinusubukan pa rin ni Lino. At para sa kanya, sapat na iyon. Kinagabihan, isinuot niya ang isang simpleng asul na bestida na binili niya gamit ang sarili niyang ipon bago sila ikasal. Naglagay siya ng kaunting kolorete sa mukha. Nang makita siya ni Lino, sandali itong natulala. Ang ganda mo! Bulong nito, na para bang ngayon lang ulit siya nakita. May kondisyon ako, sabi ni Liwayway habang pasakay sila sa kotse. Huwag mong sasabihin kay inay na aalis tayo. Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam ko at maaga akong matutulog. Tumango si Lino.
Isang malungkot na pag-unawa ang dumaan sa kanyang mukha. Ako ang bahala. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi ito ang katahimikang mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pananabik. Nang huminto ang kotse, sinabi ni Lino, "Pikit ka muna. May sorpresa ako." Pumikit siya. Hinayaang alalayan siya ni Lino. Palabas ng sasakyan, narinig niya ang mahinang hampas ng mga alon at naamoy ang alat ng hangin mula sa dagat. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Lino sa buhanginan. "Sige na, buksan mo na ang mga mata mo." Pagmulat niya, isang tanawin ang bumungad sa kanya na halos magpaiyak sa kanya sa tuwa. Sa gitna ng dalampasigan, may isang mesang nakahanda para sa kanilang dalawa lamang. May mga kandilang nagsisilbing ilaw at isang maliit na florera na may isang tangkay ng puting rosas. Ang buong paligid ay payapa. Tanging ang tunog ng alon at ang liwanag ng buwan ang kanilang kasama. "Lino," wala siyang masabi. "Para sa'yo, mahal ko," sabi ni Lino. Hinila ang upuan para sa kanya. "Para makabawi ako sa lahat." Sa gabing iyon, naramdaman ni Liwayway na muli silang naging sila. Naglaho ang anino ni Dalisay. Naglaho ang bigat sa kanilang mga dibdib. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa mga simpleng bagay na nakalimutan na nila dahil sa mga problema. Nagtawanan sila, ang kanilang mga halakhak ay sinasabayan ng alon. Hinawakan ni Lino ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Pangako, Liway, mula ngayon, magiging mas matapang na ako. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa ni Mama. Ipaglalaban kita. Pangako yan." Naniwala siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa piling ng lalaking mahal niya, pinili niyang maniwala. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, ay tila nagkakaroon ng halaga. Ito na marahil ang bukang Liwayway na matagal na niyang hinihintay. Ngunit ang mga sandali ng kaligayahan ay sadyang maramot. Kasabay ng pagdating ng kanilang pagkain, biglang tumunog ang telepono ni Lino. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa nang makita kung sino ang tumatawag. Si Dalisay. "Hello, Ma?" Sagot ni Lino. Pilit na pinapasigla ang boses. Ang sumunod na narinig ni Liwayway ay ang pagbabago sa tono ni Lino mula sa pag-aalala patungo sa purong pagkataranta. "Ma, anong nangyayari? Bakit ganyan ang boses mo? Ma, sumagot ka. Hindi ka makahinga. Nasaan ka? Ma." Napatayo si Lino. Ang kanyang silya ay halos matumba. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Liway, kailangan nating umuwi. Si Mama, inaatake sa puso. Hindi siya makahinga." Ang puso ni Liwayway ay biglang nanlamig, na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Isang bahagi niya ay nag-aalala, ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng isang pamilyar na panlalamig. Isang panlalamig na nagsasabing ito ay isang patibong. "Lino, sigurado ka ba?" "Hindi ko alam. Basta ang sabi niya, hindi siya makahinga. Halika na, bilis." Sigaw nito, puno ng pag-aalala. Ang kanilang romantikong hapunan ay naiwang nakatiwangwang. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw sa hangin, mga saksi sa isang gabing ninakaw. Ang biyahe pabalik ay isang paglipad. Si Lino ay halos paliparin ang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nang huminto sila sa tapat ng bahay, halos sabay silang bumaba at tumakbo papasok. Inaasahan ni Liwayway na makita ang isang ambulansya o si Dalisay na nakahandusay sa sahig. Ngunit hindi. Pagbukas nila ng pinto, ang bumungad sa kanila ay ang malakas na tunog ng telebisyon mula sa sala. At doon, sa paborito nitong sopa, nakaupo si Dalisay. Kalmado itong nanonood ng kanyang paboritong teleserye, may hawak pa na isang tasa ng tsaa. Napahinto sila sa may pintuan, parehong hinihingal. Tumingin si Dalisay sa kanila, isang ekspresyon ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha.
Oh, Lino anak, nandyan na pala kayo. Ayos na ako. Bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa sobrang pag-aalala ko sa'yo, kaya sumikip ang dibdib ko. Ang paliwanag ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Lino. Ang mga iyon ay nakatutok kay Liwayway, matalim at puno ng tagumpay. Isang tingin na malinaw na nagsasabi, "Akin ang anak ko, akin ang gabing ito, panalo na naman ako." Ang pag-asa ni Liwayway ay namatay sa sala ng gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Dalisay na kalmadong nanonood ng telebisyon at si Lino na hindi makapagsalita sa pagitan ng hiya at pagkainis. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi ito isang laban na kaya niyang ipanalo sa pamamagitan lamang ng kabaitan at pagpapasensya. Ang kalaban niya ay hindi lang isang biyenang masungit. Ito ay isang master manipulator na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang hangganan ni Liwayway ay ang gabing ninakaw sa kanya. Kinabukasan, habang si Lino ay nasa bayan para bumili ng mga suplay at si Dalisay ay abala sa pakikipag-usap sa isang kliyente sa telepono, alam ni Liwayway na ito na ang kanyang pagkakataon. Ang kuryosidad niya tungkol sa lumang aklat ay hindi na lamang simpleng pag-usisa. Ito na ay isang pangangailangan. Isang pangangailangang maintindihan kung anong uri ng demonyo ang kanyang kinakaharap. Kailangan niyang malaman kung ano ang sikretong itinatago ni Dalisay na nagbibigay dito ng ganitong kapangyarihan at pait. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bodega. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang bawat paghinga ay kinokontrol. Ang amoy ng alikabok at lumang harina ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay tila amoy ng mga lihim. Inangat niya ang nabubulok na tabla sa sahig at muling kinuha ang maliit na baul. Inilabas niya ang itim na aklat. Ang kandado nitong ginto ay tila nangungutya sa kanya. Isang maliit na bantay ng isang malaking sikreto. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang kuko, ngunit masyado itong matibay. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong maaaring gamitin. At doon, sa kanyang buhok, naramdaman niya ang isang bagay na metal, isang hairpin. Maingat niyang kinuha ang hairpin at itinulos ang dulo nito sa maliit na butas ng kandado. Hindi siya sanay sa ganitong gawain, ngunit ang determinasyon niya ay mas matalas pa sa anumang susi. Narinig niya ang mahinang kaluskos ng metal sa kinakalawang na metal. Pinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat galaw sa loob ng kandado. Ilang saglit ng pagsubok at pagkatapos, isang mahinang click. Isang tunog na kasing lakas ng isang pagsabog sa nananahimik na bodega. Bumukas ang kandado. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pabalat. Inaasahan niyang makakita ng isang talaarawan, mga salitang magkukwento ng nakaraan ni Dalisay. Ngunit hindi. Ang bumungad sa kanya ay hindi mga salita, kundi mga numero. Ang bawat pahina ay isang ledger, mga petsa, mga halaga, at isang pangalan. Isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat sa bawat linya, sa bawat pahina. B. Sores, Enero Kinan, 20,000. B. Sores Pebrero, Portons, 98, 20,000. B. Sores Marso 16, 1998, 25,000. B. Suarez. Nilipat niya ang mga pahina. Ang mga petsa ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Ang mga halaga ay malalaki, sapat na para bumili ng lupa o magpatayo ng isang maliit na bahay. Sino si B. Suarez? Bakit siya binabayaran ni Dalisay ng ganito kalaking pera sa loob ng napakatagal na panahon? Ito ba ay utang? Blackmail? Isang lihim na kasosyo? Habang papalapit siya sa mga huling pahina, napansin niyang mas nagiging magulo at nanginginig ang pagsusulat, na para bang isinulat ito sa gitna ng matinding galit o takot. Ang huling entry ay may petsang halos 1 taon na,
ang nakalipas. Pagkatapos niyon, blanko na ang mga pahina. Naramdaman ni Liwayway ang bigat ng aklat sa kanyang mga kamay. Hindi ito isang simpleng talaan. Ito ay isang testamento ng isang mabigat na pasanin. Isang sikretong binayaran ni Dalisay, hindi lang ng pera, kundi marahil ng kanyang kaluluwa. Isang kaluskos mula sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang isinara ang aklat. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Lumikha ng isang malakas na lagabog na nagpatayo sa lahat ng buhok sa kanyang batok. Nakatayo doon si Dalisay. Ang kanyang muka ay hindi na mukha ng isang biyenang masungit. Ito ay mukha ng isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit sa ilalim ng takot na yon, isang apoy ng purong galit ang nagsimulang mag-alab. Ano ang ginagawa mo? Sabi ni Dalisay, ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Liwayway, kundi sa itim na aklat na hawak nito. Inay, magpapaliwanag po ako. Magnanakaw. Ang sigaw ni Dalisay ay umaling-ongaw sa maliit na espasyo, matinis at puno ng pagkasuklam. Hindi ka lang manggagamit, isa ka ring magnanakaw. Pakialamera. Bago pa man makagalaw si Liwayway, sumugod si Dalisay na parang isang hayop na nasugatan. Hinablot nito ang aklat mula sa kanyang mga kamay. Dahil sa bigla at marahas na paghatak, isang pahina sa gitna ng aklat ang napunit. Krrrk! Ang tunog ng napunit na papel ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan na halungkatin ang mga bagay na hindi sayo. Sigaw ni Dalisay. Ang mga luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang aklat na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napatulala si Liwayway, hawak pa rin ang napunit na piraso ng pahina. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa biglaang pagkaunawa sa bigat ng kanyang ginawa. Hindi ko po sinasadya. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Pak! Ang sakit ay matalas at nakakagulat. Napahawak si Liwayway sa kanyang pisngi. Ang kanyang tainga ay umuugong. Sa gilid ng kanyang labi, naramdaman niya ang mainit at maalat na lasa ng dugo. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. At sa likuran ni Dalisay, sa nakaawang na pinto ng bodega, isang figura ang nakatayo, naninigas na parang isang estatwa. Si Lino. Nakatayo siya roon. Ang daladalang kahon ng mga supply ay nabitawan at nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat. Napapalipat-lipat mula sa umiiyak na galit ng kanyang ina patungo sa pulang marka ng kamay sa pisngi ng kanyang asawa. Ang mundo ay tila huminto para sa kanilang tatlo. Ma? Liway? Ang basag na tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa gitna ng nagwawalang katahimikan. Anong nangyayari dito? Para kay Lino, ang eksena sa bodega ay isang imaheng susunog sa kanyang alaala habang buhay. Sa isang sulok, ang kanyang ina, si Dalisay, na mahigpit na yakap-yakap ang isang lumang aklat. Ang mukha ay basang-basa sa luha ng galit at takot. Sa kabilang sulok, ang kanyang asawa, si Liwayway, na nakahawak sa sariling pisngi. Ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at hindi makapaniwala. At siya, si Lino, ay nakatayo sa gitna. Isang tulay na gumuho, walang magawa, kundi panoorin ang dalawang mundong kanyang ginagalawan na magbanggaan. Ang unang kumilos ay si Dalisay. Ginamit nito ang pagkataranta at pagkalito ni Lino para sa sarili niyang kapakinabangan. Tumakbo ito palapit sa kanya, humahagulgol na parang isang batang inagawan ng laruan. Lino, anak ko, sabi nito. Ang boses ay nanginginig at basag.
Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa niya. Ang babaeng yan, Elino, matagal na yang naghahalungkat. Matagal na siyang naghahanap ng mga bagay na makakasira sa pamilya natin. Nahuli ko siya, Lino. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng mga sikreto natin. Hinawakan ni Lino ang kanyang ina, sinubukang pakalmahin ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liwayway, naghahanap ng sagot. Liway! Anong ibig sabihin ni Mama? Ngunit bago pa makasagot si Liwayway, muling sumingit si Dalisay. Hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang manugang. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin niyan. Ilang linggo ko nang napapansin ang mga kilos niya, Lino. Ang pagtatala niya sa kwaderno, ang paglilinis niya sa bodega. Lahat yan ay palabas lang. Ang totoong gusto niya ay mahanap ang aklat na yan. Gusto niyang sirain ang pangalan natin. Isa siyang manggagamit, anak. Isang ahas na pinatuloy natin sa ating pamamahay. Ang bawat salita ni Dalisay ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Lino. Ang pagod, ang stress, ang walang katapusang tensyon sa bahay, ang lahat ay nag-ipon-ipon at sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkalito, ang lason ay nakahanap ng lugar na kakapitan. Nagsimula siyang magduda. Umakyat muna tayo, Ma, sabi niya sa ina, bago tumingin kay Liwayway. Mag-usap tayo mamaya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Iniwan nila si Liwayway na mag-isa sa bodega, napapaligiran ng mga nagkalat na gamit at ng basag na tiwala. Sa silid ni Dalisay, ipinagpatuloy nito ang kanyang palabas. Umiyak ito, nagkwento ng mga kasinungalingan, at binaluktot ang katotohanan hanggang sa ang imahe ni Liwayway sa Iriboy sa isip ni Lino ay naging imahe ng isang ganid at mapanirang babae. Pagkatapos ng isang oras, nang lumabas si Lino sa silid ng kanyang ina, siya ay isa ng ibang tao. Ang pagmamahal at pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagdududa at galit. Pinuntahan niya si Liwayway sa kanilang kwarto. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa sahig. Ang pamumula sa pisngi nito ay mas lalo pang umigting. Isinara ni Lino ang pinto. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pintuan na parang may isang pader na hindi makita sa pagitan nilang dalawa. Sinabi sa akin ni Mama ang lahat. Panimula niya. Ang boses ay mababa at walang anumang init. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay bahagyang namamaga, ngunit walang luha. Tanging isang malalim na sakit ang mababasa roon. Hinihintay niya ang susunod na sasabihin nito. Umaasa. Nagdarasal na sana ay hindi iyon ang mga salitang kinatatakutan niya. Bakit mo ginawa yon, Liway? Tanong ni Lino. At sa tanong na yon, gumuho ang lahat ng pag-asa ni Liwayway. Ang tono nito ay hindi nag-aalala, hindi nagtatanong para umunawa. Ito ay tono ng isang taong nag-aakusa. Bakit mo pinakialaman ang mga gamit na hindi sayo? Ano ang hinahanap mo? Sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Lino, hindi ganoon. Nakita ko lang. Hindi ko sinasadyang. Hindi sinasadya? Putol ni Lino. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Paano naging hindi sinasadya ang pagbukas sa isang nakakandadong aklat? Unang beses yung sa kwaderno mo, lahat ng benta itinatala mo. Ngayon naman, itong lumang aklat ni Mama. Parang lagi kang may hinahanap, Liway. Parang may gusto kang patunayan. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Ang mga bagay na ginawa niya para protektahan ang sarili ay ginagamit na ngayong ebidensya laban sa kanya. Ginawa ko yon para protektahan ang sarili ko. Para sa'yo. Dahil alam kong gagawa at gagawa ng paraan ng ina mo para siraan ako. Huwag mong isali si Mama dito, sigaw ni Lino. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang galit sa mga mata nito. Isang galit na nakatutok sa kanya. Nasaktan siya sa ginawa mo.
Umiiyak siya sa kwarto niya ngayon dahil sa'yo. Napangiti si Liwayway, no? Ngunit isang ngiting mapait at puno ng sakit. Umiiyak siya. Lino, nakita mo ang nangyari. Nakita mo ang ginawa niya sa akin. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Sinampal niya ako sa harap mo at mas pinaniniwalaan mo pa rin siya kaysa sa akin? Natahimik si Lino. Ang tanong ay tumama sa kanya. Ngunit ang laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay mas malakas. Nagagalit siya dahil may ginawa kang mali. Pumasok ka sa isang bagay na pribado. Ano ang ine-expect mong gawin niya? Iyon na. Iyon na ang mga salitang tuluyang bumasag sa puso ni Liwayway. Hindi ang sampal ni Dalisay, hindi ang mga paninira nito, kundi ang mga salitang ito mula sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang lalaking nangako na ipagtatanggol siya. Tumayo siya mula sa kama. Tinitigan niya si Lino, diretso sa mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng pighati ay nag-ipon-ipon sa kanyang dibdib. Alam mo ba kung ano talaga ang hinahanap ko, Lino? Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Bawat salita ay may bigat. Ang hinahanap ko ay isang asawa. Isang asawa na maniniwala sa akin na ipagtatanggol ako, nakakampihan ako kahit anong mangyari. Akala ko natagpuan ko na siya sa simbahan, pero mukhang wala siya rito sa kwartong ito. Ang mga salita ni Liwayway ay tumusok sa puso ni Lino. Nasaktan siya. At dahil sa sakit na yon, sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, binitawan niya ang mga salitang pagsisisihan niya habang buhay. Mga salitang magiging lason na permanenteng mananatili sa pagitan nilang dalawa. Baka nga tama si Mama tungkol sa'yo. Baka nga tama si Mama tungkol sa'yo. Ang mga salitang yon ay hindi sigaw, mas malala. Isa yung lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang mga ugat, pinamanhid ang kanyang puso hanggang sa wala na siyang maramdamang sakit. Tanging lamig na lang, isang nagyayelong lamig sa gitna ng kanilang silid-tulugan. Hindi na sumagot si Liwayway, wala nang saysay ang anumang salita. Paano ka makikipag-usap sa isang taong hindi ka na naririnig? Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo sa isang hukom na nagbigay na ng kanyang hatol? Umalis si Lino sa kwarto. Ibinagsak ang pinto sa kanyang paglabas. Iniwan si Liwayway sa katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa kanilang sigawan. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Liwayway. Hindi siya natulog. Hindi siya gumalaw mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hinayaan niyang lumipas ang mga oras sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Pinakinggan niya ang paghina ng mga tunog sa kabahayan, ang pagsara ng mga pinto, ang pagpatay sa mga ilaw, ang paghinto ng mga bulungan, hanggang sa ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabigat na pagtibok ng sarili niyang basag na puso. Nang bumalik si Lino makalipas ang ilang oras, amoy alak ito. Hindi na ito nagsalita. Humiga ito sa kama at agad na natulog, na para bang ang pagtulog ay isang paraan ng pagtakas sa kasalanang kanyang ginawa. Pinagmasdan ni Liwayway ang kanyang asawa sa dilim. Ang mukha nito ay payapa sa pagtulog, walang bakas ng pagdududa o galit. Ito pa rin ang mukha ng lalaking kanyang minahal. Ang lalaking nagpangako sa kanya ng isang bukang liwayway, ngunit ang lalaking iyon ay naglaho na. Pinalitan ng isang estrangherong natutulog sa tabi niya. Isang estrangherong mas piniling maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa kanyang katotohanan. Doon, sa katahimikan ng gabi, habang pinagmamasdan ang lalaking sumira sa kanya, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Liwayway. Hindi ito isang desisyon na ginawa dahil sa galit. Ito ay isang desisyon na isinilang mula sa pagod. Pagod na siyang lumaban sa isang digmaang hindi niya kailanman mapapanalunan. Pagod na siyang maghintay sa isang lalaking hindi kayang manindigan para sa kanya. Pagod na siyang magpanggap na ang tahanang ito ay para sa kanya.
Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa kanilang bintana, doon lang siya tumayo. Ang kanyang mga kilos ay tahimik at tiyak, walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang aparador at kumuha ng isang maliit na bag. Hindi niya kinuha ang mga magagarang damit na ibinili ni Lino. Ang kinuha niya ay ang mga damit na dala niya noong una siyang dumating sa bahay na yon. Mga simpleng blusa, isang pares ng pantalon, mga bagay na pag-aari niya talaga. Inilagay niya sa bag ang maliit na kwadernong naging kalasag niya at ang cellphone na naglalaman ng mga nai-record niyang masasakit na salita. Hindi siya nag-iwan ng sulat. Para saan pa? Lahat ng dapat sabihin ay nasabi na. Bago siya umalis, lumapit siya sa kama. Tinitigan niya sa huling pagkakataon ang natutulog na si Lino. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ay umaasang sana ay magising ito. Pigilan siya at sabihing nagkamali ito. Ngunit nanatili itong mahimbing. Walang kamalay-malay sa mundong gumuho sa kanilang paligid. Dahan-dahan, marahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na minsan ay simbolo ng walang hanggang pangako, ay tila isa na lang malamig na bakal sa kanyang daliri. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa ibabaw ng bedside table, sa tabi mismo ni Lino, kung saan tiyak na makikita nito paggising. Ito na ang kanyang huling salita. Isang tahimik na paalam. Naglakad siya palabas ng silid, isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Dinaanan niya ang sala kung saan si Dalisay ay nagkakape na, ngunit hindi niya ito tiningnan. Hindi rin siya tiningnan ni Dalisay. Isang hindi nakikitang pader ang nakapagitan sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, hindi sila magbiyenan. Sila ay dalawang estranghera na nagwagi at natalo sa iisang digmaan. Pagbukas niya ng pinto sa labas, ang malamig na hangin ng umaga ay humaplos sa kanyang pisngi. Tinutuyo ang mga luhang. Hindi niya namalayang pumatak na pala. Humakbang siya palabas. At sa bawat hakbang palayo sa bahay ng mga Aquino, hindi siya lumingon pabalik. Ang kapeng iniinom ni Dalisay ay may kakaibang pait ngayong umaga. Mula sa kanyang pwesto sa hapagkainan, nakita niya ang pag-alis ni Liwayway. Hindi siya kumibo. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Pinanood lang niya ang figura ng kanyang manugang na dahan-dahang naglaho sa labas ng kanilang gate, dala ang isang maliit na bag. Panalo na siya. Iyon ang dapat niyang maramdaman. Tagumpay. Ang balakid ay naalis na. Ang banta sa kanyang kontrol ay wala na. Ngunit habang nilalasap niya ang katahimikan ng bahay, isang katahimikang matagal na niyang hinangad. Walang saya siyang naramdaman. Tanging isang nakakabinging kahungkagan. Ang kaaway ay wala na, ngunit ang digmaan sa loob niya ay hindi pa tapos. Ang katahimikan ay nabasag nang bumaba si Lino mula sa itaas. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto, at ang amoy ng alak ay bahagya pa ring kumakapit sa kanyang damit. Hindi ito nagsalita. Dumiretso ito sa kusina. Uminom ng isang basong tubig at tumayo lang doon, nakatingin sa kawalan. "Tingnan mo ang sarili mo," sabi ni Dalisay. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tasa. "Nagkakaganyan ka para sa isang babaeng walang ginawa kundi guluhin ang buhay natin. Mabuti na lang at umalis na siya." Hindi sumagot si Lino, ngunit nakita ni Dalisay ang panginginig ng mga balikat nito. Nakita niya ang isang luhang pumatak sa pisngi nito at mabilis na pinunasan. Ang itsura ng kanyang nag-iisang anak, wasak at talunan, ay hindi nagdulot ng awa kay Dalisay. Nagdulot ito ng inis. At sa ilalim ng inis na yon, isang pamilyar na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang takot na makitang mahina ang kanyang anak, na madaling matalo ng emosyon tulad ng kanyang ama, tulad ng kanyang biyenan. Doon na pagtanto ni Dalisay ang isang bagay. Ang pag-alis ni Liwayway ay hindi sapat. Ang pag-alis ni Liwayway ay isang sintomas lamang. Ang tunay na sakit, ang cancer na kumakain sa kapayapaan ng kanyang pamilya sa loob ng 20 taon,
ay nananatili pa rin. Ang sikretong nakatago sa itim na aklat, ang anino ni Vica Suarez. Hanggat hindi niya pinuputol ang ugnayang iyon, hindi siya magiging tunay na malaya, hindi magiging tunay na ligtas ang kanyang anak. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matigas at hindi na mababali. Ngayon na ang araw. Ngayon niya tatapusin ang lahat. Tumayo siya at nagtungo sa kanyang opisina sa panaderya. Kinuha niya ang itim na aklat mula sa pinagtataguan nito sa ilalim ng sahig. Tinitigan niya ito. Hindi na kailangang buksan. Saulo na niya ang bawat pangalan, bawat numero, bawat petsa na nakasulat doon. Ang aklat na ito ay hindi lang talaan ng utang. Ito ay talaan ng kanyang kahihiyan, ng kanyang pagtitiis, ng kanyang mga gabing walang tulog. Sa isang marahas na galaw, binuklat niya ito sa huling pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni B. Suarez. Pinunit niya ang pahinang yon. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang isang sigaw ng kalayaan. Kumuha siya ng lighter mula sa kanyang drawer at dinala ang kapirasong papel sa lababo. Sinindihan niya ang dulo nito. Pinanood niya ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga letra, sa mga numero, hanggang sa ang pangalan ni B. Suarez ay naging itim na abo at tinangay ng hangin. Ngunit hindi sapat ang simbolismo. Kailangan niya itong tapusin sa totoong buhay. Nagpunta siya sa bangko at nag-withdraw ng malaking halaga. Ang lahat ng natitira sa kanyang lihim na ipon. Ang perang dapat sana ay para sa kanyang pagtanda. Ngunit walang halaga ang kinabukasan kung ang kahapon ay patuloy na humahabol sa'yo. Sumakay siya sa kanyang lumang kotse. Iniwan niya ang pamilyar at tahimik na mga kalsada ng Baryo Amihan. Nagmaneho siya patungo sa isang bahagi ng syudad na bihira niyang puntahan, isang lugar na masikip, magulo, at amoy basura. Isang lugar kung saan ang mga eskinita ay madidilim kahit sa gitna ng araw. Huminto siya sa tapat ng isang nagtitipong mga barong-barong. Dito nagtatago ang multo ng kanyang nakaraan. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay buo sa determinasyon. Bumaba siya ng kotse, dala ang isang makapal na brown envelope na naglalaman ng pera. Bawat hakbang niya sa makitid na eskinita ay tila isang hakbang pabalik sa panahon. Sa dulo ng eskinita, isang lalaki ang nakatayo, nakasandal sa pader na puno ng bandalismo. Ito ay matanda na, ngunit ang tindig nito ay mapanganib pa rin. Ang mukha nito ay puno ng mga marka, ng mahirap na buhay, at ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Ito si B. Suarez. Tumigil si Dalisay ilang hakbang mula sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ngunit itinuwid niya ang kanyang likod at tiningnan ito ng diretso. Nandito ako para tapusin na to, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng hindi matitinag na desisyon. Nasa loob ng isang maingay na jeep, si Liwayway patungo sa bahay ng kanyang kaibigan na si Elena, ang tanging taong naisip niyang matatatakbuhan. Ang bawat lubak sa kalsada ay isang paalala sa kanya ng basag na daan ng kanyang buhay. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang mga mukha ng tao, ang mga gusali, ang mga puno, lahat ay isang malabong tanawin. Manhid siya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kawalan sa kanyang dibdib at ang kakaibang gaan sa kanyang kaliwang kamay kung saan dapat naroon ang kanyang singsing. Ito na ang katapusan. Isang malungkot na pagtatapos sa isang pangarap na sinubukan niyang buuin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Sino pa ba ang tatawag sa kanya? Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, isang pamilyar na kaba ang bumalik sa kanyang dibdib. Si Lino. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, sinagot niya ito. Hello? Liway!
Ang sigaw sa kabilang linya ay puno ng pagkataranta, basag at halos hindi maintindihan. Liway, tulungan mo ako, si Mama. Wala siya. Napaupo ng tuwid si Liwayway. Anong ibig mong sabihin na wala siya? Umalis siya. Pagkagising ko, wala na siya. At nag-withdraw siya ng malaking pera sa bangko. Lahat ng ipon niya, Liway. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Isang malamig na agos ng kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang malaking pera, ang aklat, ang galit sa mga mata ni Dalisay kahapon. Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. At isang pangalan ang umilaw na parang isang babala. B. Suarez. Lino, kumalma ka. Sabi niya. Ang sarili niyang boses ay nagulat sa pagiging kalmado nito. May ideya ako kung nasaan siya. Saan? Sabihin mo sa akin. Hindi na mahalaga. Ako na ang pupunta. Pero Liway, ibinaba niya ang tawag. Ang kaninang panlalabo ng kanyang paningin ay biglang luminaw. Ang bawat tunog ay naging matalas. Ang adrenaline ay biglang bumomba sa kanyang mga ugat. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-search. B. Suarez, Panaderia Aquino. Mga utang. Ang mga keywords ay nagbigay sa kanya ng mga lumang artikulo at chismis sa isang local forum tungkol sa isang kilalang loan shark sa isang partikular na distrito sa kabilang bahagi ng syudad. Isang distrito na kilala sa panganib. Para! Sigaw niya sa driver ng jeep. Bumaba siya sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang mga busina ng sasakyan. Pumara siya ng isang tricycle. Manong, sa kanto ng San Roque, sa may eskinita. Pakibilisan po. Habang mabilis na tumatakbo ang tricycle, ang puso ni Liwayway ay tila nakikipagkarera dito. Ano ang ginagawa ko? Bakit ko to ginagawa? Ang babaeng yon ang sumira sa akin. Ang pamilyang yon ang tumalikod sa akin. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang mas malakas. Isang boses na nagsasabing walang sino man ang karapat-dapat mapahamak, kahit pa ang taong pinakakinamumuhian mo. Nang marating nila ang lugar, ibinayad niya ang driver at tumakbo papasok sa isang makitid at madilim na eskinita. Amoy basura at kanal ang hangin. Sa dulo, narinig niya ang mga nagtataasang boses. Tapos na tayo. Ito na ang huli. Wala ka nang makukuha pa sa akin. Iyon ang boses ni Dalisay, nanginginig ngunit matigas. Sa tingin mo ba ikaw ang magdidikta dito? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Kulang pa to sa lahat ng interes na hindi mo binayaran. Akin na ang sobre. Sumilip si Liwayway mula sa isang kanto. Nakita niya si Dalisay at ang isang lalaking may nakakatakot na itsura. Si B. Suarez. Nag-aagawan sila sa isang brown envelope. Hindi. Tapos na ang pagbabayad ko sa mga kasalanan ng iba. Sigaw ni Dalisay. Buong lakas na hinila ang sobre. Dahil sa galit, isang marahas na puwersa ang ginamit ni Suarez. Matandang to. Itinulak niya si Dalisay. Isang malakas na tulak na hindi na paghandaan ng matanda. Nawalan ng balanse si Dalisay. Natapilok siya at napaatras, diretso palabas ng eskinita patungo sa kalsada. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Kasabay ng pagbagsak ni Dalisay sa kalsada, isang malakas na ugong ng paparating na motorsiklo ang narinig ni Liwayway. Mabilis itong tumatakbo. Walang oras para tumayo si Dalisay. Walang oras para umiwas ang driver. Ang mundo ni Liwayway ay tila bumagal. Nakita niya ang nanlalaking mga mata ni Dalisay sa takot. Nakita niya ang liwanag mula sa headlight ng motorsiklo. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Sa isang pagsabog ng lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, tumakbo siya palabas ng eskinita. Inay! Sa huling segundo, bago pa man tumama ang motorsiklo, buong lakas niyang itinulak si Dalisay patungo sa gilid ng kalsada.
Ang tunog ng humaharurot na motor, ang sigaw ng driver, at ang malakas na kalabog ng kanilang mga katawan sa semento ay nagsabay-sabay. Naramdaman ni Liwayway ang matalas na sakit sa kanyang siko at balakang habang gumulong sila sa magaspang na daan. Ang motorsiklo ay mabilis na dumaan sa kanilang tabi. Halos 1 pulgada lang ang layo. Nang huminto ang lahat, ang tanging maririnig ay ang papalayo na tunog ng motor at ang sarili nilang hinihingal na paghinga. Nakahiga si Liwayway sa ibabaw ni Dalisay. Ang kanyang mga braso ay nakayakap pa rin dito na parang isang kalasag. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang bumangon. Tiniis ang sakit. Si Dalisay ay nakahiga pa rin. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Nakatitig sa kawalan. Nanginginig sa takot. May maliit na galos ito sa noo kung saan ito tumama sa semento. Dahan-dahan, ibinaling ni Dalisay ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Liwayway, ang babaeng kanyang sinampal, ang babaeng kanyang pinalayas, ang babaeng kasasagip lang ng kanyang buhay. Ang galit at pagkamuhi sa mga mata ni Dalisay ay wala na. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang lubos na hindi makapaniwalang pagtataka. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Sa harap ng kamatayan, ang lahat ng pait, lahat ng takot, lahat ng kontrol ay nawalan ng halaga. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang manugang, puno ng pag-aalala. Ang sarili nitong pisngi ay may gasgas at ang siko nito ay dumudugo. Binuksan nito ang kanyang bibig, ngunit tanging isang salita lang ang lumabas. Isang mahinang bulong na puno ng lahat ng tanong na hindi niya kayang bigkasin. Bakit hindi sumagot si Liwayway? Imbis na sumagot, maingat niyang inalalayan si Dalisay na umupo. Inay, may masakit po ba sa inyo? Kaya niyo po bang tumayo? Ang paggamit ng salitang inay matapos ang lahat ay ang huling dagok na tuluyang bumasag sa natitirang katigasan ni Dalisay. Doon, sa isang marumi at mapanganib na kalsada, habang tinutulungan ng babaeng kanyang sinaktan, ang mga luhang matagal na niyang ikinulong ay nagsimulang bumagsak. Hindi ito mga luha ng pagkukunwari o ng pagmamanipula. Ito ay mga luha ng isang taong sa wakas ay natalo, hindi ng kanyang kaaway, kundi ng sarili niyang konsensya. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot at takot, ang sumalubong kay Lino pagdating niya. Nagmamadali siyang tumakbo sa pasilyo, ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Nang makita niya si Liwayway na nakaupo sa isang hilera ng mga upuan sa labas ng emergency room, isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya. Gumaan ang kanyang loob na ligtas ito, ngunit kasabay nito ay isang matinding hiya ang kanyang naramdaman. Ang babaeng sinigawan niya, ang babaeng sinabihan niyang baka tama nga ang kanyang ina, ang babaeng iniwan niya. Narito ngayon, may mga galos sa braso at binti, naghihintay para sa parehong ina na sumira sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang minuto. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Kumusta? Kumusta ka? Basag ni Lino sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos. Tumingin lang sa kanya si Liwayway. Hindi galit, hindi nanunumbat, tanging isang malalim na pagod. Ayos lang ako. Si Inay ang nasa loob. Bago pa man siya makapagtanong muli, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Pamilya po ni Ginang Dalisay Aquino. Kami po. Halos sabay nilang sabi. Huwag po kayong mag-alala, sabi ng doktor na may ngiti. Minor injuries lang, mga galos at pasa dahil sa pagbagsak, pero kailangan siyang maobserbahan ng ilang oras dahil sa shock. Maaari niyo na siyang makita sa kanyang silid.
Iisang bigat ang nawala sa dibdib ni Lino, ngunit napalitan ito ng mas mabigat na pasanin, ang pagharap sa dalawang babaeng kanyang binigo. Pagpasok nila sa pribadong silid, nakita nila si Dalisay na nakahiga sa kama. Nakasuot ito ng puting hospital gown, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang muka ay walang kolorete. Wala na ang imahe ng matapang at makapangyarihang matriarka ng pamilya Aquino. Ang naroon ay isang matandang babae na mukhang pagod, maliit at marupok. Nang makita nito si Liwayway, isang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, isang pinaghalong hiya at pagsisisi. "Ma, ano po ba talaga ang nangyari?" Tanong ni Lino, lumapit sa gilid ng kama. "Bakit po kayo nandoon?" Hindi agad sumagot si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay napako kay Liwayway, na tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Tila naghahanap ito ng permiso o marahil ng lakas ng loob. Dahan-dahang tumango si Liwayway, isang senyas na nagsasabing handa siyang makinig. At doon, nagsimulang bumuhos ang lahat. Ang mga sikretong itinago ni Dalisay sa loob ng 20 taon ay nagsimulang lumabas. Hindi na parang agos, kundi parang isang rumaragasang baha. "Ang biyenan ko," panimula ni Dalisay, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "Yang ina ng Papa Molino ay isang sugarol, isang mabuting tao sa labas, pero sa loob, kinakain siya ng kanyang bisyo." Tumingin siya kay Lino na nakikinig ng may pagkalito. "Ang Panaderia Aquino na kilala mo ngayon, hindi iyan ang panaderyang kinalakihan ko. Nang ikasal kami ng papa mo, unti-unti nang nalulubog ang negosyo. Lingid sa aming kaalaman, isinasangla ng biyenan ko ang mga kagamitan, ang lupa, sa mga loan shark tulad ni Suarez. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lino. Ang imahe ng kanyang perpektong lola ay nagsimulang gumuho. Nang mamatay ang papa mo, ako ang naiwang mag-isa para harapin ang lahat. Ang mga naniningil, ang mga banta, ang kahihiyan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ibinenta ko ang lahat ng alahas ko. Nagtrabaho ako mula madaling araw hanggang hating gabi. Tiniis ko ang gutom, ang pangungutya, para lang mabayaran ang mga utang na hindi ako ang gumawa, para lang maisalba ang pangalan ninyo." Tumingin siya kay Liwayway at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay puno ng isang malinaw na pag-unawa. "Kaya ako naging ganito," bulong niya. "Kaya ako naging mahigpit sa pera. Kaya ako natakot na may pumasok sa pamilya natin na hindi ko kilala. Dahil sa isip ko, baka maulit ang lahat. Nakita ko sa'yo, ang sarili ko noon, isang estranghera na pumasok sa pamilya, at natakot ako." Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. "Natakot ako na baka kunin mo sa akin si Lino, na baka maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Ang galit ko sa'yo ay galit ko pala sa nakaraan ko. Patawarin mo ako, Liwayway. Ang pait na ipinatikim ko sa'yo ay pait na matagal ko nang kinikimkim." Sa wakas, naintindihan ni Lino ang lahat. Ang bawat masasakit na salita, ang bawat pagtrato, ang lahat ay nagmula sa isang malalim at hindi gumagaling na sugat. Ang kanyang ina, na sa paningin niya ay isang malupit na reyna, ay isa palang sugatang kawal na patuloy na lumalaban sa isang digmaang matagal nang natapos. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Lino, pagsisisi sa kanyang kaduwagan, sa kanyang pagkabulag, sa bawat sandaling pinili niyang manahimik. Sa bawat sandaling pinagdudahan niya ang babaeng walang ginawa, kundi mahalin siya. Lumuhod siya sa tabi ng kama ng kanyang ina, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liwayway. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. "Patawarin niyo akong dalawa. Mama, patawad dahil hindi ko nakita ang bigat na dinadala ninyo. At ikaw, Liway,
Mahal ko, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo dahil sa kahinaan ko. Ako dapat ang naging kalasag mo, pero hinayaan kitang masaktan. Patawad. Ang pag-amin na iyon, ang luha sa mga mata ng kanyang asawa, ang basag na anyo ng kanyang biyenan, lahat ay tila isang alon na tumangay sa natitirang pader sa puso ni Liwayway. Dahan-dahan, lumakad siya palayo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Isang paglalakbay mula sa sulok ng sakit patungo sa gitna ng pag-unawa. Lumapit siya sa kama. Hindi na siya ang manugang na inaapi. Hindi na siya ang asawang pinagtaksilan. Sa sandaling iyon, isa lang siyang babae na nakakaintindi sa sakit ng kapwa niya babae. Hindi siya nagsalita. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Dalisay. Isang kamay na nangulubot na dahil sa panahon at pagod, isang kamay na minsan ay dumapos sa kanyang pisngi sa galit. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman ni Dalisay ang isang init na hindi niya inasahan. Napatingin siya sa kanilang magkahawak na kamay at mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha ng paglaya. Nakatitig lang si Lino sa kanila. Isang tahimik na saksi sa isang milagrong hindi niya inaakalang posible. Ang lakas na hinahanap niya sa kanyang sarili, ang tapang na wala siya, ay nasa harap niya ngayon, nasa katauhan ng babaeng kanyang sinaktan. Sa wakas, nagsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay mahinahon, parang isang banayad na agos na nagpapahupa sa isang rumaragasang ilog. Tapos na po, bulong niya. Tapos na po ang lahat. Ang salitang iyon ay hindi lang kapatawaran. Ito ay isang pangako. Isang pangako na ititigil na nila ang pagpapasa ng sakit mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Isang pangako na ang bukang liwayway na matagal na niyang hinahanap ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. Sa loob ng sterile na silid ng ospital, sa gitna ng amoy ng gamot at pighati, isang sugat na mas malalim kaysa sa anumang galos ang nagsimulang maghilom. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa loob ng Panaderia Aquino ay nag-iba na. Wala na ang mabigat na tensyon na minsan ay kasing kapal ng alikabok sa lumang bodega. Wala na ang mga matatalim na tingin at ang mga salitang hindi sinasabi. Sa halip, napalitan ito ng isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang payapa, bagamat may bahagya pa ring ilangan paminsan-minsan, tulad ng isang sugat na naghihilom pa ngunit hindi na masakit kapag ginagalaw. Nasa gitna ng kusina si Liwayway, ang kanyang mga kamay ay puno ng arena. Sa tabi niya, nakatayo si Dalisay, hindi na bilang isang reynang nagbabantay sa kanyang teritoryo, kundi bilang isang guro. Hindi ganyan, sabi ni Dalisay. Ang boses ay hindi na matigas, kundi malumanay na may diin. Ang pagmamasa dapat galing sa puso, hindi sa lakas ng braso. Damhin mo, dapat ganito ang pakiramdam. Kinuha ni Dalisay ang mga kamay ni Liwayway at marahang ipinatong sa ibabaw ng masa. Ipinakita nito ang tamang galaw, ang tamang diin. Ang mga kamay na minsan ay sumampal sa kanya, ay siya na ngayong gumagabay sa kanya. Sa bawat paggalaw, nararamdaman ni Liwayway hindi lang ang init ng masa, kundi ang init ng isang pagtanggap na hindi niya inakalang mararamdaman pa. Ito ang sikretong recipe ng pamilya Aquino para sa kanilang ensaymada, isang resepeng mas mahalaga pa sa anumang ginto. At ngayon, ipinapasa na ito sa kanya. Magaling, sabi ni Dalisay na may bahagyang nangiti, isang ngiting totoo at walang bahid ng anumang pagkukunwari. Mabilis kang matuto. Pagkatapos nilang magmasa, habang nagpapahinga sila at umiinom ng kape, may kinuha si Dalisay mula sa isang lumang kahon, isang makapal at kinalawang na bungkos ng mga susi. Ang mga susi sa bawat pinto ng panaderya, mula sa main gate, sa bodega, hanggang sa opisina. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Liwayway.
Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagitan. Ano po ito, inay? Tanong ni Liwayway. Tinitigan siya ni Dalisay ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malinaw. Walang bakas ng pagdududa. Pinaghirapan ko ang panaderyang ito gamit ang dugo at pawis ko. Itinayo ko ito mula sa abo. Ito ang buhay ko. Huminga ito ng malalim. At ngayon, buhay mo na rin ito. Pamilya na kita. Iyo na rin ito. Napatulala si Liwayway. Ang mga susing iyon ay hindi lang basta mga piraso ng metal. Simbolo iyon ng tiwala. Simbolo ng pag-aari. Simbolo ng pagiging isang tunay na Aquino. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inaabot at hinahawakan ang mga susi. Mainit, mabigat, puno ng kahulugan. Salamat po, inay. Bulong niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng pasasalamat na hindi niya masabi. Kinagabihan, pagkatapos nilang magsara, habang tahimik silang nag-aayos ni Lino ng mga paninda para sa kinabukasan, lumapit ito sa kanya. Wala nang pader sa pagitan nila. Ang bawat kilos ni Lino ngayon ay puno ng pag-aalaga at pagsisisi na unti-unting naghihilom sa mga sugat ng nakaraan. Liway, sabi nito. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng panaderya. Ang kanyang singsing sa kasal. Alam kong hindi mabubura ng singsing na ito ang lahat ng sakit na naidulot ko. Sabi ni Lino, ang kanyang mga mata ay puno ng sensiridad. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na lumilipas, pinagsisisihan ko ang lahat. Ikaw ang naging matapang para sa ating dalawa. Ngayon, ako naman. Kinuha nito ang kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan, isinuot nitong muli ang sing-sing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat na para bang hindi ito kailanman nahubad. Pangako, bulong ni Lino. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Hindi ko nahahayaang hubarin mo pa, tuulit. Hinding-hindi na. Hinayaan ni Liwayway na yakapin siya ni Lino. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang tahanan. Ang kapayapaan, ang tunay na simula. Kinabukasan, ang umaga ay sumikat ng may bagong pag-asa. Maagang binuksan ni Liwayway ang panaderya gamit ang mga bagong susi. Kasama niya sa likod ng counter si Lino at ilang sandali pa, lumabas mula sa opisina si Dalisay, nakangiti. Isang customer ang pumasok, isang matandang ali na kanilang suki. Nako, ang gaganda naman ng umaga ninyo. Mukhang mas masarap ang tinapay ngayon, ah? Nagkatinginan silang tatlo, si Dalisay, si Lino, at si Liwayway. At sa unang pagkakataon, isang tunay at malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa loob ng Panaderia Aquino. Isang tawanang nagmula sa pusong naghilom habang papalayo ang tingin na iwan ang isang imahe. Isang pamilyang muling nabuo, nakatayo ng magkakasama sa likod ng isang counter. Mas matatag kaysa dati sa ilalim ng maningning na sinag ng bagong bukang Liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang pinakamatinding dilim ay kayang mapawi ng iisang sinag ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo lumalaban, kundi sa kung paano tayo nagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang paghilom ng mga sugat ng nakaraan ang tanging susi upang masalubong natin ang isang mas magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway, Lino at Dalisay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod?
I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!